Ikaw ba ang tipo ng teacher na gustong well-documented at evidence-based ang pagsasagawa mo ng item analysis every quarterly exam? Well, this video is for you. Introducing the item analysis tool for list learned competencies. Sa welcome sheet ng tool na ito, makikita ang mga rason kung bakit kailangan ng isang guro ang item analysis tool for list learned competencies. Makikita din dito ang mga hakbang kung paano ito gagamitin. Sa tool na ito, binibigyang halaga ang pagtalaga ng code sa bawat learning competencies na makikita sa table of specification kagaya na makikita ninyo sa video. Ang mga codes na ito ang gagamiting indicator para malaman ang mga learning competencies na makikita sa table of specification ng anumang asignatura. Ang input data sheet naman ng tool na ito ang gagamitin ng user upang ibigay ang mga impormasyong kailangan kagaya ng ipinapakita sa video tulad ng region, division, district, school ID at school year, name of school, name of teacher, academic quarter, subject, grade level at kung ano pa. Then, sa input data sheet for item analysis, dito mamimili ang user kung anong procedure ang gagamitin niya. Either procedure 1 na kung saan kailangan ng datos sa bawat section at procedure 2 na kung saan kabuuang porsyento ng mga nakakuha ng tamang score ang kailangan. So, for example, pipiliin natin yung procedure 1. So, copy the total number of takers, then paste. Pagkatapos, copy the responses, the correct response in each section, then copy and paste. Then, automatikong lalabas yung MPS ng bawat section at ang kabuuang MPS. Pero hindi pa yan yung highlight ng ating tool. Kailangan natin munang basahin yung important reminders at puntahan ng coded competency sheet. Sa bahaging ito, makikita ang 1 up to 50 na number. At for example, dito meron tayong sample codes of learning competencies. Just simply copy and paste it. For the purpose of this video, ginawa lang natin yung copy-paste procedure. Pero ang totoo, kailangan i-assign ng user ang mga competencies in each item number reflected sa kanilang table of specification. After this, automatic kong lalabas sa procedure 1 result ang item analysis for least learned competencies. Diyan makikita ang mga least learned competencies and detailed report sa bawat item number from 1 up to 50. Ang kagandahan sa ganitong tool ay pwede mo na ito kaagad na maiprint using A4 bond paper. Maliban sa procedure 1 result, kailangan mo rin puntahan yung procedure 1 report na kung saan makikita mo ang detailed report about sa mga correct responses and mistakes ng mga students sa bawat item. Then dito, kailangan i-encode manually ang least learned competencies. So dito, makikita na C6 yung code natin na sa item 45 at ang description naman ay titingnan natin sa table of specification. Yung pang-anim na competency, yun yung ating least learned competencies na ilalagay sa ating description. Kapag nakompleto mo na ang bahaging ito, ay tapos na ang pagsasagawa mo ng item analysis for least learned competencies. Ilalagay mo na lang dyan yung pangalan mo, kung sino yung checker mo, at kung sino yung principal ninyo. Then, you can simply print this document at ipasa sa inyong MTs or subject coordinator nang sa gayon ay mas maging valid at maayos yung documentation ng inyong item analysis for least learned competencies. I hope na nagustuhan ninyo yung video ito and I hope na interesado din kayo sa digital product na ito. Thank you!